Magandang araw, Grade 5. Kumusta kayo? Nasa unang quarter tayo ng ating ikalawang linggo sa ating module. Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas batay sa plate tectonic theory. Ako ang iyong guro, si Ma'am Chris. Nararamdaman ko na sabik na kayo upang paunlarin ang iyong nalalaman tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. Ngunit nais ko munang hamunin ang talas ng iyong memorya. Balikan natin ang inyong napag-aralan noong nakaraang module. Makikita natin sa larawan, ano ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas. Magbigay ng isang bansa o katubigan na nakapalibot sa Pilipinas batay sa ating pangunahing direksyon. Ayan, tiyak na meron na kayong sagot. Ano nga ba ang teorya? Ang teorya ay isang kaisipan o paliwanag sa isang mahalagang konsepto gamit ang siyentipikong pamamaraan ng pananaliksik. Ang pinagmulan ng Pilipinas batay sa teoryang plate tectonic. Ang ibabaw ng mundo ay binubuo ng mga malalaking tipak na malalapad na bato na tinatawag na platong tectonic o plate tectonic. Ang pinagmulan ng Pilipinas batay sa teoryang plate tectonic. Batay sa siyensa, ang daigdig ay sinasabing may ilang bilyong taon na. May ilang paghihinuha na ang kasalukuyang anyo ng mga lupain sa daigdig ay iba sa dati nitong anyo na matagal na panahon na ang nakaraan. Tignan natin ang nasa larawan o dito sa ating video. Bahagi rin ng mga lupain sa daigdig ang kapuluan ng Pilipinas na pinaniniwala ang dumaan din sa matagal na proseso ng pagbabagong pisikal bago ito humantong sa kasalukuyang anyo nito. Tignan ang unti-unting pagbabago ng mundo dito sa ating larawan. Ang teorya ng plate tectonic ay iniuugnay sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas. Ipinaliliwanag ng teoryang ito ang paggalaw ng kalupaan. Ayon dito, ang crust ay nahahati sa malalaki at makakapal na tipak ng lupa na tinatawag na mga tectonic plates. Dulot ng paikot na paggalaw ng init sa ilalim ng mga tectonic plate sa asthenosphere, sa mantle ay nagpapagalaw rin ang mga tectonic plate palayo, pasalubong at pagilid sa isa't isa.
Ang ganitong paggalaw ay naging sanhi ng pagkakabaluktot ng plato. Nagkaroon ng guwang sa pagitan nito na siyang lumikha ng mga malalalim na bahagi ng karagatan o trenches at pag-angat ng ilang bahagi ng plato. Ang paggalaw ng init ng asthenosphere ang nagdudulot ng paggalaw ng tectonic plate. Naging sanhi rin ito ng matitinding lindol at malalakas na pagsabog ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Ang mga volcanic material na binuga ng mga bulkang ito ay unti-unting naipon at naging mga pulo at lupain sa ibabaw ng dagat. Makikita ang halimbawa dito sa mga pulo ng Palawan at bulubundukin ng Sierra Madre. Sinasabing ang Palawan, Kanlurang Luzon, timog ng bundok Sierra Madre at bundok ng Cordillera ay bunga ng prosesong plate tectonic. Pinagmulan ng Pilipinas batay sa plate tectonic theory. Teorya ng continental drift. Isa sa mga naging teorya tungkol dito ay ang continental drift na tumutukoy sa malalaking masa ng lupa na nagkahiwa-hiwalay milyong taon na ang nakalipas. Si Alfred Wegener ay isa sa mga siyentistang nagkaroon ng teorya tungkol sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa 7,000 na mga pulo. Ang teorya ng tectonic plate ay tumutukoy sa paggalaw ng mga kalupaan at nahati sa malalaki at makakapal na tipak ng lupa. Tiyak na marami na kayong natutunan sa ating pinag-aralan. Ito ang mga gawain sa pagkatuto sa ating module. Piliin at bilugan ang titik ng wastong sagot sa bawat bilang. Ganon din dito sa ating gawain sa pagkatuto bilang 2. Piliin at bilugan ang titik ng wastong sagot sa bawat bilang. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Mag-aral ng maigi upang buhay ay bumuti. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!